Magsitayo po ang lahat. Magsisimula na ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Rowena po yun. Ilang taon na? 23 years old. Saan nakatira? Old Balara, Quezon City. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Jennifer Eugenio po. Ilang taon na? 30 po. Saan nakatira? Quezon City po, Balara. Maaari bang isalaysay mo ang lahat ng pangyayari na bumabalot sa iyong reklamo? O tayo, nandiyan na pala kayo. Halika, tama-tama. Naganda na ako ng pagkain natin, oh. Naku, talaga naman ang anak ko. Sipag-sipag, kaya mahal na mahal kita eh. Naku, syempre. Sayang, wala na ang nanay mo. Tay, ano ba itapon nyo na nga yan? Yosi pa kayo ng yosi, kita nyo inuubo na kayo. Kaya nga lagi ako nagsisipag para hindi na kayo masyadong malungkot at wala si nanay. O sige na, dali, kumain na tayo. Tara, kain tayo. Tay, medyo tatapatin ko na kayo. Medyo malala na po ang sakit ninyo. Dok, wala niyo ba tayong magagawang paraan? Pwede ba naman natin gawa ng paraan sa opera? Pero medyo malaki ang gagastusin natin. Sige po, Dok. Pipilitin na lang mo namin gagawa namin ng paraan. Tay, baka kailangan ninyo po magpa-opera. Baka po malala na ang sakit ninyo. Anak, wala na tayong pera. At saka malit ang tsansa natin na gumalik pa ako. Magdasal na lang tayo. Tay, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Anak, makinig ka mabuti. Iiwan ko sa iyo itong bahay na ito. Alagaan mo. Wala nang iba. Tay, tumigil na kayo sa ganyan. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Basta alagaan mo. Pundar namin to ng nanay mo. Tay! 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 Tay, gumising kayo! Tay! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Tay! Tay, ang tagal kitang hinala po. Ganito lang kita dadatnan, Tay. Tay, bakit mo ako iniwan? Sino ka ba? Bakit hindi mo Bakit mo tinatawag ng tatay ang tatay ko? Sino ka ba? Ha? Anak niya ako. Anak niya ako eh. Ano anak? Ako anak ng tatay ko! Hindi mo tatay yan! Lumayas ka! Sino ka ba? Ano ba palayasin itong baliw na to? Tatay ko yan! Totoy! Huwag kayong magulo dito sa buhay ng tatay ko! Tatay ko yan! Tatay ko yan! Palayasin niyo yan! Ano sabi niya? Tingin siya ng tingin sa kabang. Sabi ko sa'yo, Halos kapatid pagtulakan daw. mo ba nga ako eh. O, anong nangyaring eksena nung biglang sumulpot siya doon sa lamay? Sabi niya, tatay. Tapos sabi ko, anong tatay? Tatay ko yun. Sabi niya, ako ang anak nito. Sabi ko, anak din ako. Paano ka magiging anak? Paano rin Sasabihin ako? mo sa akin, hindi ako anak. Paano? Hindi, syempre, Dalang ko hindi yung na kita, na di ba marriage nakikita, contract ng nagkasakit tatay, nga tanay yung ko. tatay nga natin, nasaan ka? Wala ka nga rin. Paano kung nasa probinsya kami? Kung Iniwan kailan kami ng namatay ko. tatay ko Yung sa tatay ko. kakasusulpot. Pinagsabihan mo ako ng ng bahay na hindi yun. yung Paano masasakit na nagiging salita. sa'yo? Nako. Tapos sasabihin mo, ako pa yung sakin. Ako, Ikaw nga ano, nagsalita ikaw nga nun eh. sakit yun Dahil Kung binabato tutusin mo nga, ako, nagluluto ako. kung Sabi mo tutusin, ka unang anak. Ako ang higit na may Parehas karapatan tayo sa sana. unang anak, panganay. Hindi, tama. Rowena, matanda ako sa'yo. Kailangan Ang yun. sa akin,
Hindi ko sinasakop yung bahay. Ang akin, Hindi ako papayag. kung ano yung kung meron sasakimin sa'yo, mo. dapat meron din ako kasi may anak din ako eh. Rowena? Rowena? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba ako patatahimikin? Rowena, Rowena, kailangan maintindihan mo. Anak din naman ako ng tatay, di ba? May karapatan din ako sa bahay na to. Kapatid na yung kulit mo ng mukha mo! Wala kang respeto sa matay, lumayas ka dito! Rowena, tatay ko rin yan. Magkapatid tayo! Kahit anong gawin mo, magkapatid tayo. Kailangan tanggapin mo yun! Hindi kita kapatid! Lumayas ka! Impostora ka! Lumayas ka! Ang kapal na mukha mo! Rowena, makinig ka! Makinig ka sa akin! Makinig ka! Lumayas! Lumayas ka! Magkapatid tayo! Wala akong kapatid! Magkapatid tayo eh! Lumayas ka! Lumayas! May karapatan ako dito eh! Wala akong kapatid! Lumayas! Lumayas! Paghatian na lang natin! Rowena, ano ba? Makinig ka sa akin! Lumayas ka! Ang kapal na mukha mo! Lumayas! Lumayas ka! Lumayas! Bakit hindi ka naniniwala na kapatid mo siya? Kasi bigla na lang po siya sumulpot sa akin. Ngayon lang galit talaga po kami siya eh. nagkita mula namatay yung Tsaka ama hindi ko. siya pinakilala ng tatay mo sa'yo. Hindi po Paano ako pinaliwanag Ang papakilala? nanay naman mo, namin. walang binanggit nung nabubuhay na may Wala kapatid po. ka? Wala po. Wala? Parang eksena raw sa pelikula ang nangyari kay Rowena dahil nung mismong burol ng kanyang ama, sumulpot raw si Jennifer na nagpakilalang kapatid niya sa ama. Dahil hindi makapaniwala si Rowena, pinalayas niya si Jennifer. Pero kinabukasan nagbalik ito sa bahay ni Rowena para piliting makihati sa bahay na iniwan kay Rowena ng yumaong ama. Kung kinasal ang tatay mo at nanay mo, samantalang buhay pa ang nanay niya na unang pinakasalan, di gamos ang kasal ng nanay at tatay mo. Tagay! Yes, sinunod ako. Ay, ano pala yung misis niya? Oo, siya kayo pupunta. Una na kami. Next time na kami, May. Bakit ka pa? Next time na kami. Next time. Aba! Ang galing mo talaga, no? Wala kang ginawa kundi uminom. Wala ka nang ginawa sa akin kundi bungingaan ako. Mukha nga kita kasi wala kang kwenta. Wala kang ginawa sa buhay mo kundi uminom ka na uminom ng alak. Masyado kang irresponsable. Puro dada, puro dada. Oh, dada ng dada. Ikaw, puro ka Buwisit inom. ka! Inom ka ng inom. Buwisit. Yung nanay ko po tsaka tatay ko, nag-away. Tapos, naghiwalay po sila. Umalis yung tatay ko, lumuwas dito. Tapos yun, nakilala yung nanay niya. Ano? Yung responsibilidad mo sa amin ng anak mo, hindi mo ginagampanan. Pagpira ka! Araw-araw na lang, wala ka nang ginawa kundi bungingaan ako. Nagsasawa na ako sa'yo. Bunga nga ako? Kung nagsasawa ka, lumayas ka. Oo, lalayas ako. Huwag mo siyang kawatin. Hayaan mo lumayas siya. Pasensya ka na nga. Itong nanay mo, ubus na pasensya ko rito eh. Lumayas ka. Ayoko na, ayoko na. Nay, hindi na po ba tayo babalikan ni Itay? May pamilya ng tatay mo sa Maynila hindi na tayo babalikan nun. Mari bang isalaysay mo ang yung mga sagot sa reklamo nitong si Rowena? Kasi po, yung kaibigan ko po, dito nagtatrabaho sa Maynila. Tapos, umuwi po siya. Sabi niya, Jennifer. Ikaw pala, kamusta ka? Eto, okay naman. Mare, Uy, doon pala nakatira yung tatay mo. Dito lang, malapit sa may balara. ang tatay? Oo. Siguro, saan doon? Dito lang, malapit lang sa may sa may balara yun eh. Ang tatay, tagal ko nang hinahanap ang tatay Oo. Pero, Mare, huwag ka sana mabibigla, Patay na kasi ang tatay mo eh. Doon siya nakaburo sa may amin. Mare, sabi ko, huwag ka mabibigla eh. Marge, ano ka ba? Marge naman eh. Sabi ko na nga mo, kabit mo, huwag ka mabibigla eh. Eh, ayaw ko sana dapat sabihin ito ng bigla eh. Uy.
Mads! Ayaw ko kung sabi ko eh. Mads, hindi na. Nung pumunta po ako sa burol niya ng tatay namin, nakita ko po siya nga po. Nag-iiyak ako. Sabi ko, Tay, bakit ngayon pa tayo nagkita kung kailan patay ka? Sabi ko, matagal ka na namin hinihintay ni nanay. Tapos bigla niya po akong tinulak. Tinulak? Ayaw niya po akong pakilapitin sa tatay namin. Bukod sa pagtulak sa'yo, nung ginawa pa niya? Yun lang po, tulak lang. At saka yung magsasalita siya na siya lang daw po ang anak. Meron ka ba ang idea na may kapatid ka? Meron po, kasi nanay ko, nabalitaan niya na may asawa daw yung Kailan tatay ko. namatay ang iyong ina? Noong January 18 po, 2011 lang. 2011 namatay? Opo. Sinong naunang pinakasalan? Nanay ko po. Kasi sa Pero probinsya pinakasalan din ang nanay niya? Opo. May marriage contract ka ba? Ng nanay mo Naundoy at nga tatay po mo? kasi lahat ng papel namin. Pero kung di po naundoy, Pero mapapakita magaling ko malaman po. yan, magaling ma-verify sa National Statistics Office kung meron talagang kasal. Pero kung kinasal ang tatay mo at nanay mo, samantalang buhay pa ang nanay niya na unang pinakasalan, bigamos ang kasal ng nanay at tatay mo. Null and void. Pero hindi magiging void yun kung walang petition for declaration of nullity. Kailangan husgado ang magbigay ng desisyon. Kaya existing pa rin ang marriage sa kanya. May kopya ka ba ng marriage contract ng nanay at tatay mo? Dito po. Piotr, pakikuha ang marriage contract. Lumilitaw dito ay sa Quezon City nagpakasal ang nanay at tatay mo. Opo. Noong 1983. Opo. Ang nanay at tatay mo, kailan nagpakasal, Rowena? Nakalimutan ko na po kasi. Pero, bago kayo panganak o pinanganak ka na? Ano pa po ako no, mga 8 taon po, nagkasal na po sila nun. Nauna ang kasal sa tatay mo. Naiintindihan daw ni Jennifer ang hinaing ni Rowena. Pero panahon na raw para matanggap ni Rowena ang buong katotohanan na magkapatid sila sa ama at dapat ay hati sila sa bahay na naiwan ito. Lumilitaw sa mga dokumentong ipinakita nyo na ang tunay na anak ay ikaw. Kalahati lamang ng ganang mamanahin ng tunay na anak ang mamanahin ng isang anak sa anak. Ayon sa nagreklamong si Rowena Eugenio, laking gulat niya nang bigla na lamang sumulpot ang di umano'y kapatid niya sa labas na si Jennifer Eugenio sa burol ng kanyang ama. Hindi niya matanggap na magagawa ng kanyang ama na magtaksil sa kanyang ina. At ang pinakamasaklap pa raw nito ay ang paghabol ni Jennifer sa bahay na pinamana sa kanya ng ama. Paninindigan ni Rowena, impostor si Jennifer at siya lamang ang dapat na magmana ng lupang pinagpaguran ng kanyang mga magulang. Buwelta naman ang inireklamong si Jennifer Eugenio. Siya ang legal na anak dahil may dokumento siya magpapatunay na sila ang una at legal na pamilya ng ama. Dagdag pa niya, wala siyang intensyong masama at nais lamang niya makuha ang karapatang iniwan ng kanilang ama. Ngayon, lumilitaw sa mga dokumentong ipinakita nyo na ang tunay na anak ay ikaw. Dahil ikinasal ang tatay at nanay mo noong 1983. At samantalang buhay pa ang ina mo, ang nanay mo, Jennifer, ay nagpakasal sa nanay ni Rowena. At naging supling si Rowena. Si Rowena ngayon ang lumilitaw na anak sa labas o illegitimate child. At kung pag-aaralan natin ang batas, kapag namatay ang ama at may ari-ariang naiwan, may pagkakaiba ang mamanahin ng legitimate child at ng isang illegitimate child. Ang tunay na anak at ang anak sa labas. Hindi po pwedeng pantay. Kalahati lamang ng ganang mamanahin ng tunay na anak ang mamanahin ng isang anak sa labas. Pero ako ay nagagalak dahil lumilitaw na ang gusto nitong ate mo, ate mo siya, no? Ni ate Jennifer, ay 50-50 kayo, happy kayo. Gusto ko sana ipakita sa inyo, sang-ayon dito sa Article 176 ng Family Code at gusto ko ipakita sa bulletin board kung ano ang katalagahan ng batas sa pagmamana ng isang anak sa labas at ng anak sa loob. Halimbawa, ito yung ari-arian at merong isang tunay na anak. Ang mamanahin ng isang tunay na anak
Sa kabuuan ay 66%. At yung anak sa labas na nag-iisa naman ay 33%. Halimbawa, meron tayong bahay na ganito. Yung ganang 66% lamang ang sa kanya at sa iyo ay 33%. Itong mas malaki ang porsyon na mapupunta sa tunay na anak. Ito lamang ang sa anak sa labas. Mas maliit yung sa kanya iyo. Hindi natin yung talagang gusto ng batas. Anong gusto mo, Rowena? Asunto o areglo? Areglo po. Anong areglo ang gusto mo? Hati na lang po kami magkapatid. Magtutulungan. Opo. At hindi na mag-aaway. Magdadamayan bilang magkapatid. Opo. Okay, ikaw, Jennifer, asunto o areglo? O, anong gusto mo? Proposal mo kay Rowena? Sa bahay din po, magtulungan kami, magmahalan. Walang away? Wala po. Unawaan ang dapat? Opo. Dahil nakakatanda po ako sa kanya eh. Kung may nakagawa po ako sa kanya ng hindi maganda, Rowena, pasensya na kung nabato ko yung bahay niyo. Tawarin mo rin ako kasi hindi ko naman talaga alam na may kapatid ako eh. Dalawa na lang tayo. Magtulungan na lang tayo, di ba? Kung ano yung nagawa ko, kalimutan na lang natin. Di ba? Kasi lapitan mo tong bunso mong kapatid. Hindi ko naman alam eh. Nasa ospital siya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Okay. Bumalik doon. I-verify ng public attorney sa National Statistics Office ang tungkol sa birth certificate mo. Kung talagang anak ka ng nagngangalang Rudy Eugenio at Edita Cleopas. Ikaw din, Rowena Eugenio, i-verify din ng public attorney kung talagang anak ka ni Rudy Eugenio at anong pangalan ng iyong ina? Mercy Eugenio. Mercy Eugenio. At ngayon pa man, kung nagkasundo kayo, meron tayong provisional na kompromiso ngayon na lalagdaan at ang kompromiso na ito ay magkakabisa kung mapatutunayan na ikaw ay anak talaga ni Rudy Eugenio. Rowena. At ikaw din, Jennifer, kung ikaw ay tunay na anak ni Rudy Eugenio. Sapagkat ayokong maggawad ng anumang karapatan sa kanino man na masasabi sa dako paroon ay sa palang impostor at hindi tunay na anak. Kaya sa puntong ito, tawagin na natin si Atty. Dakpano para sa inyong kompromiso. Kasunduan. Una, nangangako ang bawat panig na aayusin nila ang kanilang relasyon bilang magkapatid at hindi na mag-aaway. Ikalawa, paghahatian nila ang bahay ng kanilang ama ng pantay. Kalahati ng bahay mapupunta kay Rowena at ang kalahati ay mapupunta kay Jennifer. Ikatlo, ang mga bayarin para sa mga association dues ay paghahatian ng magkapatid at magtutulungan silang magkapatid. At hindi na sila magpapangay. Kaya lagi natin tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Rowena, ano yung mga natutunan mo pagkatapos ng mediation na ito? Mabuti naman na pinag-ayos kami ng kapatid ko, pero tanggap ko rin siya kung tanggap niya ako. Kasi ngayon ko lang siya makakasama na ngayon lang kami talagang magtatagal kung hanggang saan yung pagsasama namin dalawa. Nangangako po ako na mamahalin ko siya, na hindi na kami mag-aaway, magmamahalan kami magkapatid, magtutulungan. Mabait naman ako, hindi naman ako masamang tao. Kaya gusto ko nga na masaya nga ako na magkakasama na kami sa bahay.